As usual, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man kayo naroon sa panig ng mundo. So yun po, nabasa natin sa isang balita na pinapatawag na po ng lower house si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Bato de la Rosa, Senator Bato, at saka si former Senator Laila de Lima para sa pagpatuloy na pagdilig tungkol sa drug war ng administrasyong Duterte. So, atin pong basahin ng pahapyaw itong balita na ito na aking nabasa. Ito po nakalagay sa balita. I think ito po is Inquirer. Just in, after 3 hearings, the House Committee on Human Rights probing the alleged abuses in the drug war from 2016-2022 has finally moved to invite former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa, as well as former Senator Laila de Lima, to the next hearing. So yan po ang bahagi ng balita. May mga 3 paragraphs pa, pero yan po ang pinaka-importanting feature ng balita na ito. So, darating kaya yung 3. Tungkol dito kay former President Digong Duterte, hindi natin sure kung darating. Kasi natatandaan natin, doon sa hearing ng reklamo ni, hindi ko matanda ko si Arlene Brosas din, nagreklamo sa kanya sa prosecutor, sa DOJ, hindi siya sumipot. So malamang lalong hindi siya sisipot ngayon kasi ibang-iba na surrounding ngayon, ibang-iba na lower house at kung dati ito ay hawak na hawak niya, talagang takot na takot sa kanya, ngayon ay mukhang nag-iba ng timplada. At kung dati siguro mahigit 90% hawak niya, baka ngayon talagang nagbaliktaran na itong mga tao dito sa lower house. So sa tingin ko hindi pupunta dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Bato de la Rosa ay 50-50 ang chance na kung pupunta siya o hindi natin sure. So 50-50 ang chance. Ngayon, ipagpalagay natin na pupunta siya. Ano kaya kanya sasabihin? Ilaglag kaya niya si Digo? Sabihin kaya niya na, command responsibility yan Command responsibility yan. Butos yan ng dating Pangulo. Hindi tayo hindi tayo makakatanggi doon kasi nabus natin yun Paano tayo tatanggi doon? So malamang yun ang sasabihin niya, O pwede rin naman siya magpakabayan, sabihin niyang sarili niyang desisyon yun. Sarili niyang desisyon na iutos sa kanyang mga pulis na kapag nanlaban ay talagang tirahin, patayin, barilin. So yun ang hindi natin sure kung ano magiging tema, timbre ng kanyang pahayag kung siya man ay sisipot. Pero just the same, sabi ko nga, hindi natin sure kung maliit ang sisipot siya, 50-50. 50% na sisipot, 50% na hindi. So, si dating President nga Digong ay siguro nasa mga 99% na hindi sisipot dyan. Kapag sumipot dyan, napalaking balita. Tuwan-tuwa mga DDS supporters siguro niya pag sumipot dyan. Pero sa tingin ko talaga hindi sisipot dyan. Ngayon, si Senator Laila de Lima, sisipot kaya yan? Ito ang aking wild guess. Ito naman ay pwede ako magkamali, pero ang feel ko, aking gut feel ay 100% sisipot si Senator Laila de Lima. Lalo ngayon. Fresh na fresh pa yung kanyang pagkaka-absuelto dyan sa RTC ng Muntinlupa. Fresh na fresh yung kahapon lang yun. So malakas ang kutob ko na sisipot dyan si Senator Laila de Lima. At sa tingin ko na-miss din niya yung ganyang ipagtitipo. Na-miss na niya yung magsalita sa hearing at I think mag-i-enjoy siya dyan. So yun po ang balita. Abangan din natin kung malibang aking hula na hindi sisipot si dating President Digong. At 50-50 ang chance na sisipot si Senator De La Rosa. 50% hindi, 50% oo. At ang hula ko ay 100% na sisipot si Senator Laila de Lima. Sa abangan po natin at siyempre abangan din natin kung anong kahinatnan itong pagdinig nito ng Kamara ng Lower House tungkol dito sa drug war ng Duterte administration from 2016 to 2022. Siya nga po pala, parang nag-motion dyan para ipatawag ang 3, si dating Pangulong Digong, si Senator De La Rosa at Senator Laila de Lima. Ang nag-motion po niya ay si Representative Arlene Brosas. Ito po ay miyembro ng Gabriela at alam naman natin si Representative Arlene Brosas. Isa yan sa paboritong i-red tag ni Badoy at ni Eric Celis. So, yan po ang kabuuan niya. Ngayon ay nagtataka rin tayo, red tag, pero yan pong Communist Party of the Philippines, yan po inalegalize sa panahon ni President Ramos noong 1992. Kaya parang parang hindi naman. Parang walang saysa yung pagre-retag kung ibabatay mo sa batas. Kasi nga, legalize na yung Communist Party of the Philippines. Yun ho ang totoo dyan. Yan ho ay nasa history.